Pinost ko sa buy and sell ang bag, laptop at gasol ng roommate ko para lang singilin ang utang niya. Hi, I'm Venture. Ako po si Nicolay, 24 years old from Camarines Sur. Nakatira ako sa isang murang apartment dito sa amin at may dalawa akong roommates. Pare-pareho kaming nagtatrabaho sa fast food. Hindi kalakihan ng sahod, literal na budgeted ang buhay, hati sa kuryente, tubig at renta. Hanggang sa mawalan ng trabaho ang isa naming roommate, si Aubrey. Noong una, okay lang naman sa amin. Sabi niya, pansamantala lang daw yun at nag-a-apply na raw siya. Ilang linggo siyang nakatambay sa apartment. Dumating ang due date ng renta namin, wala siyang pambayad. Hindi namin siya pinalayas, hindi kami ganon. Pinaghatian namin ng isa kong kasama yung share niya at mas nagtipid pa kami lalo. Yung ulam na dapat may karne, naging sabaw na may patatas na lang. Hindi kami nagreklamo dahil kaibigan namin siya. After 3 weeks, natanggap siya bilang bank teller. College graduate kasi siya kaya natanggap agad. Mas maayos na ang trabaho niya at mas mataas ang sahod kumpara sa amin. Tuwang-tuwa pa kami. Sabi namin, ayos yan, makakabawi ka na. Aminado ako na umaasa rin kami na babayaran na niya agad yung inabono namin. Pag uwi niya nung unang araw ng sweldo, sabi niya hindi pa raw siya makakabayad dahil nagpadala siya sa mama niyang may sakit. Nakiusap pa siya sa amin na Friday na lang niya babayaran. Sige, naiintindihan namin yun. Dumating ang Friday, yung araw na siya mismang nagsabing magbabayad siya, hinintay namin siya makauwi galing work. Pagpasok ni Aubrey, may bitbit na siyang malaking shopping bag from SM, branded na damit, slacks at heels. May laptop bag pa na mukhang kalahati ng sweldo ang presyo. Habang inaayos niya ang mga pinamili niya sa harap namin, casually niyang sinabi, hindi muna ako makakabayad ha, kailangan ko muna bumili ng mga damit. Professional image din kasi. Nung nagsalita kami ng kasama ko, Aubrey, baka pwede naman siguro unahin yung utang mo. Nakasurvive ka naman dati kahit wala pa yung mga bagong damit. Pagkasabi namin yon, nagbago ang tono niya. Bigla siyang naging defensive at tumaas ang boses. Sinabi niya na hindi raw namin maiintindihan ang corporate environment dahil fast food lang daw kami. Magbabayad ako kapag gusto ko. Hindi ko kayo priority as of now. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka naman galit dahil sa pera, pero nasaktan ka sa pangmamaliit niya. Porket teller na siya ngayon, yumabang na. Kundi dahil sa amin, baka napalayas na siya. Buti nga, tinulungan pa namin siya nung walang-wala siya. Tapos ngayon, parang kami pa ang mababa. Nagdabog siya sa pinto at nagkulong sa kwarto. Kinabukasan, habang nasa trabaho siya, hindi ako papayag na hindi siya magbayad ng utang. Nakatingin ako sa mga gamit niya sa sala, yung bagong bag at laptop niya, yung gasol na siya ang bumili months ago. Hindi ko balak magnakaw. Gusto ko lang siyang matauhan. Pinicturan ko isa-isa ang mga gamit niya. Maayos ang anggulo na parang legit seller. Pinost ko sa local buy and sell group dito sa Camarines Sur. Ang presyo na nilagay ko, sakto lang para mabawi yung utang niya. Caption, for sale, slightly used, need cash, ASAP. Hindi pa umaabot ng 2 oras, may mga nag-i-inquire na. Bandang hapon, nag-message siya sa GC naming 3. Screenshot ng post ko. Ano to? Hindi namin sinin. Pag uwi niya, galit na galit siya sa amin. Pinagmumura pa kami. Sinabi ko sa kanya, kung ayaw mong magbayad ng utang, ibebenta na lang namin yung mga gamit mo. Total, kaya mo namang gumastos sa ibang bagay. Hindi pa lumilipas ang 1 oras, naglabas siya ng cash. Same day, nagbayad agad siya. Dinilit ko agad ang post. Ang simple-simple magbayad ng utang, pinapahirapan mo pa kami. Ngayon, hindi niya kami pinapansin. Walang imikan. Pero may natutunan ako, hindi lahat ng walang pambayad, walang pera. Minsan, inuuna lang talaga ang yabang bago ang magbayad ng utang.